mukha pong igigisa sa sariling mantika itong si Chis Escudero dahil po pinalulutang po nila ngayon na siya po yung nagiging kumbaga siya yung gumagapang ngayon sa mga kapwa niya senator judges para makabuo nga po sila ng 16 na boto para nga po bumoto para i-convict itong si Vice President Sara Duterte. Kung yun yung maaalala, bago po magsimula yung impeachment, sinabi po ni Chis Escudero at tinuldukan nga po niya na 16 na boto po yung dapat na makuha para po ma-convict itong si VP Sara. Dahil ang gustong mangyari nga ng mga kapwa niya senator judges, ibaba nga po yung 16 gawa ng may mga senador na hindi nga po magiging present. Tulad na lang po ni Senator Bato de la Rosa na nagtatago, nakakulong si Jingo Estrada at saka si Senator Rodante Marcoleta. So, lumalabas 21 lang po yung magiging senador at ang 13 doon galing nga po dito sa majority dahil yung si Chis Escudero at saka si Villanueva ay bumaliktad. So, kailangan pa nila ng 3 senador para ma-convict itong si VP Sara kung makukuha nila 16. Pero dun sa 13 kasing nasa majority, hindi naman lahat yan sigurado boboto para sa pag-convict na kay VP Sara dahil nga sa nalalapit na eleksyon sa 2028. Meron dyan mga re-electionist na senador at nag-aano yan, kumbaga tinatansya nila yan kung boboto ba sila para ma-acquit or ma-convict si VP Sara, makaka-apekto sa kanilang kandidatura bilang re-electionist nga sa Senado. So, medyo nag-aalangan yan para bumoto nga para i-convict si VP Sara. So, ito panoorin po natin itong balitan to kung saan nga pinakakalat na si Chis Escudero nga daw po ginagapang yung mga kapwa niya senador para nga po bumoto para sa conviction ni VP Sara na alam naman natin na medyo malabong balita yan gawa nga ng si Chis Escudero mismo ang nagsabi kailangan 16 na boto. So bakit niya pahihirapan yung kanyang sarili? So ito panoorin po natin itong balitan to, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike and share na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Itinanggi ng Senate Impeachment Court na inimpluwensyahan ni Presiding Officer Chis Escudero ang ilang senator judges na bumoto para makonvict si VP Sara. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, saan ba galing itong usap-usapang sinusulong ni Escudero na makonvict si VP Sara? Jiggy, base sa isang online article, di umano may nangungumbinsi sa ilang senador na makabuo ng 16 na boto para nga makonvict itong si VP Sara Duterte. Hold on, sorry Jiggy, naririnig ko yung sarili ko. Hold on. Okay, so ayun, so base nga dyan sa online article na yan ay di umano kinukumbinsi ni Presiding Officer Chis Escudero ang ilang mga senador para nga makabuo ng 16 para makonvict si VP Sara Duterte doon sa kanyang impeachment trial. Di umano, ang nangungumbinsi ay si Presiding Officer na tinawanan daw ni Escudero nung siya ay tanungin ni Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson ng impeachment court, kaugnay niyan. Ang sabi nga raw ni Senator Escudero, bakit pa siya tinatanong kaugnay ng mga bagay niya na hindi naman totoo. At sa ni Attorney Tonggol, hindi raw yan magagawa ni Senator Escudero, lalo na yung pamumulitika sa gitna ng abalang-abala daw si Senator Escudero dahil sa kanya mga officer ng impeachment trial. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson ng impeachment court. That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer, natawa lang siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case. It's so preposterous na may ganong issue na logically, practically, hindi siya feasible for the meantime or hindi gagawin ng isang matinong politician to do it this early on. Ako
Ako, I agree dun Hindi gagawin ng isang matinong politician yung ganong klaseng senaryo na kakausapin yung mga kapwa niya senator judges para lang sa conviction ni VP Sara. Kung ito abogado to abogado si Chis Escudero, syempre magbabase yan sa mga ebidensyang nakalatag, hindi doon sa kailangan lang nila bumoto. Kasi kung ganoon na magiging senaryo, tapusin na dapat yung yung impeachment. Bakit papahabain yan? Magbotohan na kaagad sila kung di naman titingnan kung ano yung nagiging kung hindi magbe-base dun sa mga ebidensya. So, ano yung iniiyak-iyak nila rito, lalo na si Manang Claire Castro, sinasabi niya na wag daw maging bias yung mga senador pagdating nga sa impeachment trial, gawa nga ng sila ay mga husgado at dapat daw nakabase sa ebidensya yung kanilang magiging say pagdating nga sa pagbotohan. So ano pang saysay nitong kinakailangan pang kausapin ni Chis Escudero, yung mga kapwa niya senator judges, kung ganoon din naman yung magiging senaryo. At the same time, pwede natin gamitin yung logic na ginamit ni Bongbong Marcos patungkol nga rito sa flood control project. 'Di ba sabi niya, kung siya yung isa sa mastermind nga ng flood control project, bakit niya sisirain yung kanya magiging negosyo? 'Di ba? Kung titingnan niyo yung logic ni Bongbong Marcos, yung nga naman may punto, 'di ba? Pero kung gagamitin naman natin yung logic ngayon ni Bongbong Marcos dito sa senaryo ni Chis Escudero, bakit pa kailangan sabihin ni Chis Escudero na 16 na boto ang kailangan para makonvict si VP Sara? Di sana doon pa lang sa pagsisimula ng impeachment trial, sinabi na agad doon na 12 boto lang ang kailangan. Dahil nga walang kulang ng senador, dahil yung may nakakulong, may nagtatago. So, dapat 12 na lang yung magiging boto. So, dapat doon, hindi na pinahirapan ni Chis Escudero. Di sana, hindi niya na kinakausap yung mga kapwa niya senador dito para sa conviction ni VP Sara. So, di ba kung titingnan niyo yung logic, gamitin natin yung logic ni Bongbong Marcos para naman matuwa yung mga tangang loyalista, yung mga dilawan, yung mga pinklawan, yung mga sympathizer ng NPA, tinatanggap nila yung logic ni Bongbong Marcos na ganun. Di sana tanggapin din natin yung logic dito ni Chis Escudero na bakit niya papahihirapan yung sarili niya kung siya rin naman pala yung magpapahirap sa ginawa niya. So dapat umpisa pa lang sinabi niya na 12 boto lang ang kailangan para makonvict si VP Sara. So ang majority 13, so sobra sila na isa. At least makokonvict nila si VP Sara. So sa tingin ninyo, totoo kaya yung balita na yan na ginagapang ni Chis Escudero yung mga kapwa niya senador para lang makonvict si VP Sara? So paki-comment down below po kung naniniwala po kayo dyan. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.